Nako, Senator Dante Marcoleta, aarestuhin na. Nako, gulo yata to, no? Ito po yung sinasabi natin. Ang bilis ng kaso, sabi ng isang abogado, kaya daw mabilis ang kaso kasi si Marcoleta daw mismo ang nagsabi na nagbigay siya o tumanggap siya ng pera. Wow! Paano naman yung 18 Marines? Na umaamin na tao ni Saldi, umamin na rin sila na nag-deliver sila ng pera. Bakit ni investigasyon, ni patawag, wala? Merong investigasyon pala sa ombudsman. Kaso, nasa na sinasabi si Martin, kakasuhan. Wala. Sabi niya, wala daw kasalanan eh. Matapos umamin ng loko sa social media, sa kanyang social media sokbed, no, na nasa executive daw ang may problema, ngayon binabawi na niya. Wala daw kinalaman si Martin. Ang galing, no? Pero si Seto Marcoleta, ang bilis. No? Sa abogado nagsasabi diyan, nagsasabi, kaya daw mabilis ang kaso si Setong Marcoleta kasi si Setong Marcoleta daw mismo umamin. Yung 18 Maris umamin din. Naghakot ng mali-malitang pera pero hindi niyo pinaniwalaan. Hindi naman kahit hindi natin hinihingi maniwala sila eh. Makinig lang sila, ayaw nila eh. Kasi bakit? Nakakapaso eh. Di ba? Iba kasi yung makikinig ka lang sa maniniwala ka. Meron na pakinggan mo, huwag mo paniwalaan. Tama? Sila kahit pakinggan, ayaw nila eh. Bakit kaya? Di ba? Ano ibig sabihin? Hearing! Walang hearing ng Blue Ribbon. Yung 18 Marines, di ba? No, dapat mabilis din yan. Bakit? Umamin na mismo. Kung pag-amin lang pala ang mabilis ng pagkaso, napakarami yan. Si Saldi ko, ang bilis. Mabilis ba? Hindi, wala. Di ba? Ano nangyari? Huwag nyo kaming bolahin. Nanonood lagi kami. Nakamasid kami. Mas matalino kami sa inyong lahat. Mga INC, mga DDS, mas matalino lahat ito kaysa sa inyong lahat. Sa inyo kasi, pinangingibabawang kayo ng galit, hindi ng katwiran. Huwag kayong magpunwari na magaling kayo. Mayroon isang vlogger na columnist, tapos ng Oxford, media personality, nag-aral sa pinakamataas, doctorate siya. Nung tinanong ko, hindi nakasagot eh. No? Ayaw sumagot eh. 'Di ba? Vlogger lang ako, brother. Vlogger lang ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng tip. Huwag kayo masyado magalit. Kasi yung katwiran sa inyo, hindi pinamumugaran kayo ng katwiran. Ngayon, si Senator Dante Marcoleta po ay aarestuin na anytime. At talagang gusto nila matapat ng Biyernes. Bakit? Parang bail na makulong yung mama, Lunes na mag-piyansak. Pero, isang malaking trap pag hinuli nyo si Senator Marcoleta. Diba? Isang malaking trap, isang malaking pader ang babanggain nyo. Maniwala kayo sa akin. Akala siguro nila, nag-rally ang INC, konti lang, wala nagawa, failed. Talaga ba failed? Talaga ba? Mas mautak sa inyo lahat kami kesa sa inyo. Di ba? Akala mo lang failed. Lamang na lamang lahat dito. Mga kapatiran, mga DDS diyan, Huwag kayong mag-alala dahil hindi failed ang naging rally. Pakiramdam lang nila 'yon, di ba? Patibong lang sa kanila 'yon. Akala lang nila 'yon. Saka mga kaibigan ito, huwag tayong masyadong maggagalit sa social media. Huwag. Hayaan nyo sila magalit na magalit. Ibuhos nila yung galit nila. Kasi bandang huli sila mapapahiya. Kasi alam mo yung pakiramdam na galit ka, tapos nabigo sila. Ang saya ng balik eh. Alam mo yun, ang saya natin eh. Bayaan nyo lang po yung ganon. Kasi ilang araw na lang, darating hindi naman, ayaw ko magbanggit ng araw. Ayaw ko magbanggit pa ng araw. No? Pero, akala kasi nila, nagtagumpay sila. Pakiramdam nyo lang yon. May sikreto nga eh. Hayaan namin matupad yon, no? Hindi namin sasabihin kung ano yon. Hahayaan namin mag-isip kayo ng malalim. Habang may galit kayo kay Senator Marcoleta kasi napasara yung isang istasyon at galit na galit kayo kay Senator Marcoleta sa wala namang kadahilanan at sa INC galit na galit kayo at sa mga DDS galit na galit kayo, hahayaan namin kayong mag-isip ng malalim. Di ba? Para naman lalong kayo, alam mo yung, sabi niya paliliparin mo sila napakataas. Bakit? Tias-taas lang, lipad na ka ng lipad. Para pagbagsak, mas masakit. Di ba? Kaya, basahin natin dito kay Ferdinand Topacio.
Kahit sinong tanongin ninyong legal expert, ha? Nagtanong ako legal expert, Pinklawan. Talagang pininindigan niya, plunder daw ninakaw. Saan ka nakakita na si Mike Defensor, yung binigay niyang perang pinaghirapan niya kay Senator Marcoleta at tinanggap ni Marcoleta, naging pera ng gobyerno para kasuhan ng kurakot. Bigyan ko example. Halimbawa ako, nagbigay ako halimbawa ng, siyempre, hindi naman tayo mayaman, no? Palagay natin, nagbigay ako sa iyo ng 10,000. At doon sa binigyan ko 10,000, ginastos niya. Tama? Ibig mo palang sabihin, tinurakot ko yung binigay ko, na pinaghirapan ko sa negosyo ko, at yung tumanggap, nangurakot din sa gobyerno. Ganun po ang gusto nilang palabasin. Napakakalayo, napakapilit na pilit. Invento lang yung plunder. May nag-utos sa kanya, siguro kay Boying, na gawin mong plunder yan. Baluktutin mo yung batas. Kaya siya dyan nilagay. Masin nyo, maraming pwede maging ombudsman pero siya ang nilagay dyan. Di ba? Siyempre, kontrolado niya lahat yan. Di ba? O ito sabi pilit na pilit po itong plunder pa lang para maging non-bailable. As a matter of discretion, ay pinipilit nilang plunder. Paano naging plunder yun? Di ba? Paano naging plunder yun? Pinaghirapan kong pera, ibinigay sa'yo. At ikaw tinanggap mo, ginastos mo. Ninakaw natin sa gobyerno yun? Paano mo ikukwento sa akin na ninakaw ko sa gobyerno yun? Paano? Yung negosyo ko na kung saan kumikita ako ng pera, nagbabayad na akong tax sa gobyerno. Tama. Hindi naman po pwede yung kinita ko na halimbawa, nagtitinda ako ng peanut butter. Halimbawa, pabrika ako ng peanut butter. Kumikita ako malaki sa isang araw, nagbabayad ako ng tax sa gobyerno. Tama. Yung kinita ko, tumutubo yun. Pinapasahuran ko yung empleyado ko. Yung pera naman yun, akin yung pera kahit ano pwede kong bilhin doon. Bili ko sapatos, bili kong damit, pwede ko itulong sa kapwa. Pag may nakita kong beggar, itutulong ko, pwede ko ibigay yun. Yung pera ko, sarili ko yun Ngayon, naisipan ko, itong pera ko, itulong ko kay Marcoleta. Ngayon, si Marcoleta, tinanggap. Tama? Paano mo sasabihin sa akin pera ng gobyerno yun? Paano mo sa akin mapapaliwanag? Paano mo ko paniniwalain doon na pera ng gobyerno yun? Malayo sasabihin mo sa akin, ipaliwanag ko doon sa may otoridad. Yung otoridad niya, di makasagot sa akin. Di ba? Basta lang plunder yan. Tapos, plunder yan. Tapos si iba, magnanakaw si Marcoleta, kurakot, plunder. Hindi nila mapaliwanag kung ba't plunder. Dapat, bago mo sabihin sa akin, bago mo sabihin sa amin, ang isang bagay, kailangan kaya mong ipaliwanag. Halimbawa, ganito. Sa algebra. Wag na algebra, sa mga math na lang. 1 plus 1, alam mo sagot, di ba? Pero pag 1 plus 1, may sumagot na 3. Papayag ba 3 na lang ang sagot? Hindi na namin kailangan? Teka muna, bakit 3 ang sagot? Ipaliwanag mo sa akin ba't 3 ang sagot? Kailangan mapapaliwanag mo sa akin kung bakit naging 3 ang sagot. Kasi alam ko sagot ito pag 1 plus 1 ngayon, pag sinabi siya 1 plus 1, 2 ang sagot, hindi natin kailangan magtalo. Dito sa plunder na to, pera ni Mike, pera ni Marcoleta, ginaso sa paano naging plunder? Di ba? At ang kakapal ng mga pagmumuka. Si Marcoleta lang ba may donasyon? Napakarami. Huwag kayong magsisinungaling. Ito na lang, bigyan ko example. Pag ba eleksyon, sino pinakamaraming tarpaulin? Sige nga. Sino pinakamaraming senador na tarpaulin? Sige. Ako, si Pinky, marami yan. Si Juan Bull, marami yan. Ibig nyo palang sabihin, pera nila ginastos nila. Pati mga congressman, pera nila ginastos nila. Huwag kami. Di ba? Hindi nyo pera yung ginastos nyo. Donasyon din yan. Magkano isang tarpaulin? Isang ganon, isang square. Magkano? Kayo sumagot kung magkano tarpaulin. Palagay natin sa printing press, ang isang tarpaulin na may kahoy, may kahoy na na frame. Mahal yun. Palagay natin ang gastos mo sa isang tarpaulin is nasa 200 pesos kasama yung frame ng kahoy. 200. Sa buong Pilipinas mo kakabitan yung mga poste. Hindi naman lahat ng poste Kada mga kanto, sa buong Pilipinas kakabitan mo yun. Ilan yun? Milyon yun. Umaabot pa ng 100,000,000. Sa tingin mo, pera mo yun? Sinong loko-lokong politiko gagastos ng 700 million to 400 million para lang sa mga campaign materials, tapos laman ng bangko niya is nasa 100 million lang. Sino loko-lokong politiko?
So, ibig sabihin, donasyon. So, ibig sabihin, katulad ng kay Seto Marcoleta, may nag-donate. Eh, bakit hindi nyo kinasuhan? Ba't kay Seto Marcoleta kinasuhan nyo? Pilit na pilit. Di ba? Huwag nyo kami lokohin. Huwag nyo kami lokohin. Kaya nga, puro mga asar lang sa social media ang alam na mga yan eh. Puro pang asar lang eh. Oo, titirahin ng INC, titirahin, di ba? Ang tinitira nila, INC, yung dinuguan daw, yung ganyan, bakit daw kayo ganyan, uto-uto daw kayo. Ang layo sa topic Ang layo. Oo. Bakit nila pinupunta doon? Kasi hindi nila kaya ipunta doon sa bagay na matatalo sila. Alin yon? Yung flood control issue, pati yung katanungan na kung bakit naging plunder case, yung pera na hindi naman kaban ng bayan. Hindi nila kayang paliwanag yon. Ang gagawin nila, ituturo nila yung otoridad. Hindi, kasi otoridad yan ang kinaso eh. Bakit kayo? Pakulong na si Marcoleta para walang doon na siya magpaliwanag, abogado naman siya eh. Ganun ba yon? Ikaw, kung invento lang sa'yo ang kaso mo, sasabihin mo ba sa sarili mo, kung talagang wala kang kasalanan, eh magpapakulong ka? Ano yun? Ha? Hindi ganun bayani. Hindi yun. Kaeng-engan yun. Di ba? Kaeng-engan yun. O ngayon, dito po ay sabi, Ombudsman nagsampa ng kasong plunder laban kay Senator Dante Marcoleta. Formal na nagsampa na Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan sa kasong plunder laban kay Senator Dante Marcoleta nitong Biyernes, Hulyo 3. Kaugnay nito sa umano'y pagtanggap niya ng 75 million campaign donation na ayon sa Ombudsman ay saklaw sa reklamo. O, yung 75 million, tanungin mo sa Ombudsman. Tanungin mo lang. Tanungin mo lang. Yan ba ay pera ng bayan? Tanungin mo. Kasi hindi niya sasagutin diretso yan. Maniwala kayo sa akin. O, pero pag sinagot mo ng diretso yan, ang sagot yan, hindi. O, paano mo nasasabihin sa akin pera ng gobyerno yan? Paano naging pera ng gobyerno yan? Sige nga, paliwanag mo sa yung mga nag-aabu-abogaduhan dyan, yung mga abogado dyan. Hindi lahat paliwanag nyo sa akin. Sige nga. Ako, chinachat ko sila isa-isa eh. Chinachat ko ibang abogado na nagsasabi na plunder case, si Marcoleta, magpahuli ka na lang, magpakulong ka na lang. Chinachat ko eh. Alam ko, nakita niya, nasinye. Ayaw nila akong kalabanin. Alam nila eh. Tanong pa lang eh. Biktima na sila eh. Tinanong ko ganito eh. Sa isang abogado, sabi ko, paano naging yung 75 million ni Marcoleta, paano mo sa aking papaliwanag na ito ay plunder? Simple lang yung tanong simple lang. Ito yung issue ngayon. Dapat alam nila sagot dito kasi ito yung issue ngayon. Hindi masagot sa akin eh. Hindi masagot eh. Basaan niya, plunder yan. Ikulong yan. May ganun ba? Bend the law. Yan sasabi ko sa inyo, bend the law. Diba? Sabi, no one is above the law. Siya pa nagsabi noon, si Boying, nagsabi noon, pero siya din nagsalita nung nakaraan kay Erwin na yes sir, pwede pala i-bend the law. No? At siya din nagpuposto ngayon ng kaso. Paano kami maniniwala sa'yo? Ni simpleng tanong nga na plunder, hindi nyo mapaliwanag. Di ba? Basta plunder lang yan. Lagpas sa 50 million, plunder din yan. Di ba? At si Marcoleta lang iniimbestigahan, yung ibang donasyon hindi na. Kasi masama daw, umamin ka eh. So, ibig sabihin, pag hindi pala umamin, totoo yun. Ibig sabihin, yung mga politiko hindi umamin, totoo rin yun. Di ba? Umamin si Seto Marcoleta kasi alam niya walang paglabag yun. Kasi hindi naman nakaw yung pera na yun. Kayo naman, niloloko nyo, taong bayan eh. Niloloko nyo. Ito naman, iba, nagbubulag-bulagan. Diba, yung mga pinklawan. Todo tanggol. Todo tanggol sa mali. No? Pag ang isang mali, pinagtatanggol mo na. Tandaan mo pag ang isang mali, once na pinagtatanggol mo na, malaking tsansa na ikaw ay gumagawa na rin nun. At malaking tsansa na ikaw ay sa susunod na mga panahon o inerasyon o araw man, gagawa ka na ng hindi maganda o higit doon sa pinaniwalaan mo. Di ba? Ito, pakinggan po natin. Ang CIDG po ay isa po sa mga mandato talaga ng CIDG is to arrest wanted persons and fugitives across the nation. Yan po ay since time immemorial na nagkaroon ng nag-organize ang Criminal Investigation Detection Group as the separate support unit of the PNP ay meron po kaming Uplan Pagtugis. Ito po ang aming campaign against all wanted persons and fugitives. So lahat po ng mga order ng korte, ng mga warrant of arrest, ay amin po yung pinapatupad. Sila nagpapatupad, sila tinutupad lang nila yung pinapatupad. Sumusunod lang sila sa order. Pag inaresto si Marcoleta, aarestuin nila. Pero ang malaking tanong,
kaya nilang arestuhin si Senator Dante Marcoleta? Hindi ako nananakot. Pero, tanong ko lang, kaya ba ninyo na arestuhin ang isang tao na alam nyong walang kasalanan, na inimbento lang? Pangalawa, kung talaga nga arestuhin mo, kasi yung personal kasi, may baka mali mo, may galit, yung pulis may galit din kay Senator Marcoleta, ayaw din. Siyempre, lalong ganado manghuli yun. Yeah? O, tanong ko na lang ganito, alimbawa, example lang, senaryo. Kaya nyo kayang hulihin si Senator Marcoleta? Palagay natin ang huhuli 10,000, kagaya ng sa KOJC kay Kibuloy. Sa tingin nyo, kaya nyo? Mag-isip muna kayo ng mga siguro, pagpalagay natin na 50 times to 20 times na kayo mag-isip, teka muna, uhulihin ko ba to si Senator Marcoleta o ibibigay ko na lang sa iba? Kaso yung iba, pag binigay mo, mag-iisip din. Uhulihin ba namin si Senator Marcoleta? Paano? Sasabihin nyo ba, batas is batas, ganyan-ganyan. Sa tingin ko, maraming, alam nyo na, marami. Kayo na magtuloy, marami. Ako, nanaginip ako eh. Yung mga tao dyan na mapaniwalain sa panaginip, ako hindi ako naniniwala sa panaginip eh. Oo. Yung mga baka sa inyo may mga naniniwala sa panaginip, kukwento ko panaginip ko. Diba? Nanaginip ako. Panaginip lang to Meron daw isang senador na pinasok sa isang hindi kilalang lugar. Parang palasyo yata yun eh, parang ganun eh. Parang kakaibang lugar na maraming puno. Tapos may mga ano daw na madilim ang kalangitan. Nanaginip ako. And then, may 10,000 daw na hindi kilalang, hindi alam kung pulis or ano, na humuli doon sa isang tao. No? Ang nangyari daw sa panaginip ko sa panaginip ko, huwag niyong paniwalaan to, invento lang. Kasi ang panaginip, invento lang yan eh. Kinikreate ng utak yan habang ikaw nagpapahinga. Na? At meron sa panaginip ko, pero yung mga naniniwala sa panaginip yan, hindi ko kinokontra na huwag kayong maniwala. Kasi may mga tao naniniwala sa panaginip. Ako kasi hindi ako naniniwala, pero kukwento ko na sa inyo. Yung tao daw na pumasok doon sa isang parang palasyo, hindi ko palasyo, parang madilim na lugar eh. No? Yung pumasok daw doon, 400 daw ang nawala. Alam niyo na kung ano yung nawala. 400 daw kagad. Samantalang yun doon sa pinasok nila, wala daw galos. Oo. Tapos yung susunod na wave daw, nagdalawang isip na pumasok. Opo, nagdalawang isip na pumasok. Tagilid sa gilid. Oo. Tapos yung huhulihin tao daw, napatunayan, dismiss yung kaso. Peki pala, inimbento lang pala. Parang sinabi ni Topacio, di ba, invento. Pero ito panaginip lang to invento lang pala yung kaso. Ngayon, nang hinayang sila dun sa mga pumasok, na biglang nawala. Nawala sila. Alam nyo na kung ano yung nawala. Nag-time travel. Nag-time travel sa langit. hindi ko alam kung nasaan. Panaginip ko lang eh. Diba? Ganun po yun, panaginip ko. No? Okay, tuloy natin to dito kay, kay Greco Belgica to, no? Kay Belgica. At ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao. Bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin. Trending ngayon si Senator Marcoleta. Lahat ng pinklawan, loyalista, kumikilos na ngayon. Binabakbakan nila INC. Natatandaan niyo sinabi ko nakaraan sa inyo? Sabi, munting ka naman, fake news ka, wala naman rally. O, di ba, nagka-rally, surprise. O, ito, natandaan niyo sinabi ko sa inyo nakaraan na pagtutulungan babasusin nila ang INC, pati si Marcoleta. Really yun, babasusin nila. Ayaw niyo maniwala, di ba? Okay, di ba, ito na, nangyayari ngayon sa pan natin. Ito na, araw to, binabasos na iglesia, pati si Marcoleta, binabasos na. Di ba? Yan nangyayari ngayon eh. Yeah? O double time, triple time na sila kay Senator Marcoleta. Kaya pag ang isang tao pinagtutulungan, yun ang panalo sa tingin ko. Yun ang panalo. Kahit sa paningin ng Diyos, yun ang inaangat. 'Di ba? Kahit sa science mas lamang yung isa kaysa sa marami. 'Di ba? May paliwanag sa science niyan, sa physics meron 'yan. 'Di ba? Kahit sa kahit sa medical mas lamang yung konti kaysa marami. 'Di ba? Kasi pag dati kasi na-dengue ako Na-dengue ako dati. Yung unang dengue ko, mas malubha. So, pag marami na yung bakterya sa katawan ko, pagaling na ako.
Parang alam mo yun, kasi na-immune ka na eh. Para sa sipon, pag marami ka ng, pag matagal na yung sakit mo, syempre mas matagal, mas maraming bakterya na yon. Mas gumagaling ka na kasi mas lumalaban yung katawan mo eh. Kaya ibig sabihin ko, pag mas marami, talo sila. Di ba? Kaya si Marcoleta, isa lang, pinagtutulungan nila lahat, mas panalo si Senator Marcoleta. Pati INC mananalo. Hintayin nyo lang, mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid. Hinay-hinay lang kayo sa social media. Tayo ang panalo dito. Makikinig kayo. Baka ito sabihin ko sa inyo, tayo panalo dito. Oo. Hindi sila mananalo, maniwala kayo sa akin. May sikreto akong sasabihin sa inyo, pero ayoko, kaya nga sikreto eh. Ayoko kasi mapapaghahandaan ng kalaban. Oo. Hayaan natin sila mag-isip. Bibigyan ko silang tip. Ha? Bibigyan ko ng tip. Ayoko magbigay ng tip kasi baka makatunog yung kalaban, baka makatunog si Boye, pati mga pinklawan eh. Hindi na. Basta ito lang sabihin ko, panalo tayo dito sa labang ito. Yun lang yun. Mas matalino kami sa inyo ng 10 beses. Ang nakikita nyo, yung nakikita ng mata nyo. At yung naririnig nyo lang na kaya nyo marinig. Kami hindi. Yung mga bagay na hindi namin naririnig at nakikita, natatanaw namin. At hindi yung hula-hula, hindi hula-hula yon, at hindi rin chismis to. Di ba? Ang Malacanang noong 2022, si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624 million mula sa pribadong donor. Tingnan mo. Pero hindi nila iniimbestigahan yon. Yung confidential pass, mayroon din sa presidente, hindi nila iniimbestigahan. Di ba? Selective justice. Sabi ng isang vlogger, kung talagang kayo mga INC, mahal nyo taong bayan, ba't nag-rally kayo na istorbo nyo yung EDSA? Bakit? Temporary na naman yan eh. Palagay natin, no? Ang katwira niya kasi, ng vlogger na yon, ang katwira niya, kung mahal daw talaga ng INC, yung taong bayan, pinaglalaban nila para sa hindi taong bayan, mahal nila. Bakit daw inabala ng INC yung taong bayan? So, ibig sabihin, hindi na mahal? Inabala, hindi na mahal? Ganun ba yon? Mali ka dyan, brother. Akala mo, ang galing-galing nyo. Galing nyo magsalita eh. INC, kung talaga mahal nyo, taong bayan. Bakit nyo inabala sabi nyo, for corruption kayo, di ba? Mahal nyo, pinaglalaban nyo Pilipino. Bakit nagpa-traffic kayo, kinakalaban nyo Pilipino? Napaka-mababaw mo. Di ba? Yan, temporary lang yan. Hindi yan permanent. Temporary lang yan. 1 day, 2 days, 1 week, temporary yan. Kumpara doon sa flood control na permanent na hanggang ngayon, hindi matuklasan kung anong big fish. Yun ang sitahin mo, hindi yung temporary. Sa bagay, mahilig kayo sa temporary. Diba? Temporary na nakaupo, 6 years lang yung mayor, 6 years lang yung senador, 6 years lang yung presidente. Nandoon ang loyal nyo. Wala sa mga leader nyo. Totoo, hindi. Diba? Ano yung leader nyo? Yung Katoliko. Hindi kayo nakikinig sa mga pari nyo. Diba? Sundin nyo yung pari nyo. Kasi yung saserdote. Diba? Sa Katoliko, diba? Sino mga Katoliko to? Sa mga pader. Diba? Saserdote tawag yan, yung mga pare. Kung ano sabihin niya, susundin nyo. Ay hindi, masinunod nila yung politiko na 6 years lang, ang temporary term lang. Isipin mo, kaya mahilig kayo sa temporary lang. Kaya pala sabi nyo sa INC, na-istorbo nyo taong bayan. Temporary lang yun, Brad. Hindi yan permanent. Di ba? At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lactameo na ngayon ay Special Assistant to the President. Nako, booking ka dito, Junior. 247.32 million pesos. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo
sa Malacanang. Grabe si Greco Belgica, may papel na pinakita. Ito may resibo. O, pakisabi sa mga vlogger, resibuan nila kuno. Ito may resibo. Sabi nila, nagpasimulaan niya si BBM ng investigasyon. Palakpakan, nagpasimula. Hindi anya dapat siya ang mastermind. Tama. Tama ka. Hindi naman siya mastermind. Tama. Kung hindi siya mastermind, obligahin niya yung mga tao na pinangalanan, pati 18 Maris, sila Gotesa, pati mga congressman, contractor, ipatawag niya sabay-sabay kung hindi siya talaga ang mastermind. At kung siya nagpasimula niyan, dapat siya din ang tatapos niyan. Tama? At siya din ang papalagitna diyan. Ba't ayaw nila? Hindi kami naniniwala siya nagpasimula niyan kung hindi siya kikilos ngayon. Ganun lang sagot namin doon. Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang general manager ng PCSO. Totoo yan. O, tatanggi nyo. Ay, hindi anya kami nag-donate. O, hindi tignan mo yung COMELEC. Diba sabi, i-declare. O, tignan nyo. Hindi doon na-declare. Hindi na-declare ni Marcoleta ang donasyon. Korupsyon na. Yung mga nag-declare, hindi ba korupsyon? Ibig sabihin pala, pwede pala magnakaw, no? Di-declare mo lang. O sige, anya, akin na yung 100 milyon. Di-declare ko lang. Akin na to. Kunin ko na tong pera to, di ko naggastusin to. Hindi na magnanakaw yon. Tapos si kay Marcoleta, hindi dineclare yung 70 milyon ginastos sa mga campaign material, kurakot na. Wala kayo sa katwiran. Nananaginip kayo ng gising. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno? Tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. O, ganyan sila. Ganyan ka mga hahayop to mga to. Di ba? Ang maniwala dyan, masahol pa sa demonyo. Ang maniwala dyan. Yun lang yun, mga kababayan. Ito po ang mukha ng hustisya sa Ayan may resibo. Ito, resibo. Dapat pakita niya yan. May resibo, may papel si Greco Belgico. Resibo, hawak niya. Pati si Topacio, ibig sabi ni Topacio, pilit na pilit. Pilit na pilit. Ayan, sabi, pilit na pilit itong plunder para lang maging non-bailable. Para hindi makalaya si Senator Marcoleta. Bili mo 72 years old, kukulong mo. Gusto nila mapahiya yung tao. Hindi dahil sa gusto nila mapahiya yung tao, gusto nila magigante dahil napasara yung isa estasyon. At gusto nila manggigil sila kasi galit na galit sila. Inggit na inggit sila sa INC. Kasi yung INC, lumalawak sa buong mundo. Ang daming kapilyang malalaki. Bagong pintura lagi. Di ba? Makapagpintura ka lang ng 2 kapilya, malaking gastos na eh. Hindi nila kaya yun. Isang kapilya nga lang, hindi nila kaya magpapintura eh. Hinahayaan nilang bulok at mga parang agiw-agiw eh. Kasi walang pera eh. Baka saan pupunta yung pera? Yun ang kurakot. Hindi ka doon sa INC, lahat ng kapilya, ilan ba kapilya sa yung Pilipinas? Ng INC, lagpas 9,000.
Ha? Naaasikaso nila lahat yun. Pati halaman, nagaganda pa. Lahat na ilaw. Walang pundidong ilaw sa INC. Kung meron man, nakita mo pundido, mamaya-maya kakabitan na yun ng bago. Wala sa inyo na yan. Diyan sila naiinggit. O ito, para iinggitin ko pa kayo. Ha? Ang INC, ha, itong taon na to, ha, meron silang bagong member. Ha? Nasa 50,000 na member bago. Itong taon lang na to. Di ba? Ang dami nun. Sa isang taon, another 60,000, talo na naman kayo. Di ba? O, ganun din ang KOJC. Di ba? KOJC kasi pabagsak nila eh. Yung si Kibuli nakuha nila eh. Di ba? Pero, sabi ko sa inyo, binabastos nila ang KOJC. Lahat, pati religion, binabastos nila. Susunod na babastosin dyan, ito sabihin ko sa inyo, Muslim na ang babastosin dyan. Maniwala kayo. Yung mga yan, halang ang kaluluwa niyan. Tandaan yan. lalim ng Sasabihin nyo, mahal namin taong bayan, natatrabaho kayo. Kung mahal nyo taong bayan, natatrabaho kayo, mahal nyo rin yung pinaniniwalaan ng mga tao. Kaso hindi nila mahal eh. Binabastos yung religion eh. Diba? Anong kinalaman ng tao nagmura, nagbanta? Halimbawa, may nakita kang INC, nagmumotor, pinagbantaan yung nagmumotor, sabi kinuha yung susi. Minura, nagbanta. Sige. Anong kinalaman nagbanta na yon sa kabuuan ng INC? Anong kinalaman ng isa nagbanta sa kabuuan ng KOJC at ng Muslim? Anong kinalaman nun? Paliwanag mo nga sa akin? Ipaliwanag mo sa akin kung paano nangyari yon. Katulad nung sa plunder, paliwanag mo rin sa akin. Diba? Hindi nila kayang paliwanag yan. Wala pa ako nakakaharap na loyalista at pinklawa na nakapagpaliwanag sa akin ng maayos. Puro kapilosopuhan, puro pang-aasar lang. Diba? Puro pamumuna lang. Pero yung katwiran, hindi sila nangingibabaw sa kanilang katwiran. administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Oh, puro plunder ang kaso. Non-bailable. Ang titindi, no? Pagsusulit nyo yan. Ipagsusulit nyo lahat yan. Ginagawa nyo. Senator Marcoleta, out of the blue, mayroong plunder case just because of the donation. Ang tanong ko sa ating gobyerno at sa ating mga politiko, sino ba ang hindi tumatanggap ng donation pag panahon ng eleksyon? Yun ang tanong eh. Kung si Taas niya kayo kamay, mga politiko, sino hindi tumatanggap ng donasyon? Sige nga, taas ang kamay. Hindi nila kayang itaas ang kamay eh. Bakit? Mahuhuli sa SOSE. Mahuhuli sa COMELEC eh. Halimbawa, ako si Mayor. Taas ang kamay at si mga senador na hindi tumanggap ng donasyon. Eh, hindi nagtaas. Tignan mo yung COMELEC. Tignan mo, maraming tumanggap tapos hindi nagtaas ng kamay. So, ganyan yan. Huli sila eh. Dakip eh. Senator Marcoleta, kakasuhan nila ng plunder, ang daming politiko na pwedeng kasuhan ng plunder kung yan lang ang magiging basihan nila. Kasi sa dami ng politiko Ang natin na korap, sa dami ng ang babaw ng basayan nila, no? Kaya naging plunder si Senator Marcoleta, no? Okay sana kung ang basayan ganito eh. Si Marcoleta tumanggap ng maleta. Pwede. Papayag ako makulong si Marcoleta. Pero ang batayan lang eh, sir, tatanong ako, bata ako, no? May isang bata, may senior citizen, may isang binata. Kasi siyempre, kanya-kanyang edad. Nagtanong yung bata, Madam, paano po naging plunder yung pera ni Mike Defensor, tapos tinanggap ni Marcoleta yung pera ni Mike Defensor galing sa negosyo, paano po naging pera ng gobyerno yon, naging plunder? Paano? Hindi nila masasagot. Kahit tanong ng bata, hindi kaya sagutin eh. Oo. Kahit sinong uri ng tao, hindi kaya sagutin eh. Maniwala kayo eh. Paano mo gagawin sa akin na plunder yun? Parang ganito. Paano mo sa akin mapapaliwanag ito? Ano ba ito? Ito. Ano ba to? Lata? Lata ba to? Lata to, di ba? Paano mo mapapaliwanag sa akin ito na kahoy? Pwede mo sabihin sa akin kahoy to. Sige, narinig ko kahoy to. Pero paano mo sa akin ipapaunawa na kahoy to? Hinawakan ko bakal. Sasabihin mo sa akin kahoy yan. Paano mo sa akin sasabihin kahoy to? Parang ganun yung plunder eh. Tapos itutuloy mo, yung iba, sasabihin, kahoy yan. Ganun eh. Ganun katindi ang tama nila sa kanilang pag-iisip. Yung bakal, ginawang kahoy.
Tama sinabi ng banal na kasulatan. Yung mapait minamatamis at yung matamis minamapait. Di ho ba? Politiko natin na tumatanggap ng limpak-limpak na salapi during election to fund their election campaign. Why the hell is just one person being persecuted at the moment? That's political persecution really, because if you don't want to be selective about these things, then isa-isahin mo ang bawat politiko na nanghihingi ng pera kapag eleksyon. Kasi hindi, alam mo, itong mga bagay sa eleksyon, itong mga pagpa-fundraise at pag-donate ng mga tao sa mga politiko, limpak na salapian, hindi yan, common yan sa Pilipinas. At ngayon lang ako nakakita. Sasabihin naman nila, asan ang ebidensya mo, ma'am, na common sa Pilipinas yan? Gaya naman sila lagi, asan ang ebidensya eh. Pero kitang-kita ng dalawang mata mo na. No, ang daming tarpaulin. Minsan yung tarpaulin nila, mas malaki pa yung tarpaulin nila. 'Di ba? Dun sa pinagdidikitan. 'Di ba? Ang laki-laki tarpaulin, makikita mo sa buong Pilipinas, may tarpaulin sila. Kahit sa kapuntang lugar, may tarpaulin sila. Tanungin mo, kayo ng pondo yun? Donasyon lang yun. Kinasuhan ng isang senador dahil may nag-donate sa kanya. At they're trying to justify it sa DOJ at saka ng ombudsman. Sa entire history ng eleksyon sa Pilipinas, so far, wala pang ganito. Ngayon lang ako nakakita na nag-donate, kinasuhan ng plunder. Ang tindi, no? Kung gusto mo lang pala maging plunder case yung mag-donate ka lang pala ng pera, no? Tindi, no? Pera daw ng gobyerno. Ang galing, no? Tindi, no? Yung pera ng gobyerno, ninakaw nila. No? Ninakaw ng harap-harapan, hindi nila kaya mapanagot. Ilan lang mapapanood. Ginagawa pang state witness yung mga napatunayan na may sala. Samantalang hindi naman nila pera ng negosyante si may defensor, yun ang ginagawa nilang korupsyon. Yun ang korupsyon sa kanila. At kakampihan pa yun. Di ba? Yun lang. Dahil ginigipit talaga nila si Senator Marcoleta dahil dyan sa flood control investigation nung siya ay head pa ng Blue Ribbon Committee, and even during the time that Cayetano was the Senate President, well, he was the Vice President of the Blue Ribbon Committee, and ngayon, biglang, may plunder case na upcoming, na ang balita ko, I'm not sure if this is a verified information, that within this week, baka i-file nila yan. Ngayon, may Hindi. rally ang May file na ngayon. Well, I agree with that, and I am with them. I stand with them. Kasi this is not anymore about just the administration. It's really all about accountability and transparency. Maliwanag yan. Maraming nangyayaring massive corruption in government na hanggang ngayon, wala talagang accountability. Ang sinabi nila, ang mastermind, si Martin Romualdez. Asan si Martin Romualdez at the moment? Hindi na daw mastermind yun. Si Saldico binasura, in-archive. Yung kaso kasi 6 months nga naman talaga, hindi na mahanap. Ang tindi, no? Walang nagnakaw. Si Seto Marcoleta ang kinulong. Tindi nyo, pagbabayaran nyo lahat yung ginagawa nyo. Enjoying his time in Tacloban City. Asan na yung accountability doon? Sinasabi nila, even si BBM at saka yung administration, they pointed out at Martin Romualdez, but now Martin Romualdez is out there. Walang kaso, walang ebidensya daw, or walang case build-up. So what is it really? Claire Castro, is it not a selective justice? Wala, hindi yan. Alam na namin yan. Ang nakakasama ng loob, yung mga pinklawan na dapat natin asahan. Alam nila ang totoo, pero nagbubulag-bulagan sila. Kasalanan sa Diyos yung ginagawa nyo. Kasalanan pa sa taong bayan yung ginagawa nyo. Oo. Okay, maraming salamat sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang napakamakabuluhan talakayan ang aking hinatid sa inyo. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.